Mga kamaster, ito may share ako sa inyo mga kamaster. Kasi may mga kamaster pa rin tayo na nag-PPM sa akin about dun sa contactor. Pag pinupush daw nila, umaandar yung compressor. Pero pag hindi daw po, hindi daw siya mag-click kahit umaandar naman daw sa indoor unit. So ang ano ko lang sa inyo mga kamaster, may share ko lang. Ang una muna natin i-check mga kamaster is yung coil. Ito yung coil ng coil ng contactor yan. Itong dalawa, isa tsaka dito sa kabila. Kailangan yan mga kamaster, may 220 volts yan pumapasok dito. Ngayon, kung pag-check nyo ng sa tester is may 220 volts yan, pag chinik nyo, ibig sabihin mga kamaster, may problema yung coil ng contactor. Kung hindi aandar yung contactor na to, hindi nagti-click, pero may 220 volts yung dalawang tong terminal na to sa coil niya, ibig sabihin may problema yung coil niya mga kamaster. Ngayon, pag chinek nyo naman po, kahit umaandar na yung indoor unit, pero walang 220 volts na lumalabas dito, ang i-check nyo mga kamaster is yung communication wire na galing sa indoor, papunta dito sa outdoor, kung may 220 siyang lumalabas dito, o nakakarating ang 220 dito. Pero itong unit ito mga kamaster is LN tsaka S. Yan, LNS. So, ang 220 nito mga kamaster, hindi nanggagaling sa indoor. So, dito siya sa board niya. Yan, nandito, nanggagaling dito yung supply niya. Yan, makikita ito mga master yan. Ito, tsaka ito. Yan, ito yung relay niya. So ito yung magbibigay ng 220 volts mga kamaster dito sa coil ng contactor. Kasi itong unit na to, hindi mo to siya mapapaandar kung sira tong outdoor board niya. Kasi mag-i-error yun sa indoor board niya kung sira to. So yung ibang mga unit kasi is wala to mga kamaster. Pero yung signal na 220 volts ang gagaling sa indoor, dito yan. Hindi nyo makikita, may iba is yan, pero 220 pumapasok dito. Pero ito hindi 220 mga kamaster, signal lang siya para mag-connect siya dito sa outdoor board niya. Okay mga kamaster, so yun lang mga kamaster, para hindi kayo malito. So thank you for watching mga kamaster, ingat lagi, ingat.